or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Gov.code, may mga number, no? So hindi ko nababasahin, nahilo ako sa number. The records sought in the request fall under the exempted and therefore will not be disclosed. However, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. Okay. Crime incident, death investigation. Location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California, the Beverly Hilton. Reported date time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Date, time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Take note ha, namatay daw, March 8. Yung incident na nangyari ang pagkamatay, March 8, 2025, 11:32 a.m. Take note ha, 11:32 a.m. And then victim, Juan Paulo Tantoco, 44. Tuloy natin. Okay. Summary of incident. On Sunday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased 12:05 hours by paramedic. If you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, Diana Kersey, number 826, record supervisor, blah, 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 blah. Okay, City of Beverly Hills, blah, 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 blah. Net 25. Take note, net 25 ito, ha? Ito po. Net 25. Hindi nyo kita. Ipakita ko yung pangalawang page, ha? The second page. Ito yung second page. Hindi siya kita eh. Inano ko siya green screen eh. Hindi kita lahat, no? So, isa lang ibig sabihin dito, mga kaibigan. Isiningit po nila yung part na kung saan, ng mga DDS na gumawa nito. Isiningit nila doon yung part kung saan nilagay nila yung pangalan ni F. Elisa at ni Alexa Miro. Basahin natin yung altered. Ito po yung altered, yung fake. Isiningit po nila. Grabe mga DDS, mga utak demonyo. Utak demonyo talaga mga DDS. Makapanirang puri lang talaga kay F. Elisa para sirain si PBBM at panindigan yung kanilang mga cocaine issue na yan, no? Okay. Ito po yung altered. Yan. Kita nyo? Hindi kita eh, no? Tanggalin muna natin tong green screen dito. Para makita natin yung para makita nyo yung, ito, yan. So, yan, nakikita nyo, guys. Nakita nyo, alis muna ako nakita nyo yan, nakita nyo yung merong, itong part na yan na merong mga merong guhit, basahin natin babasahin ko. Yan, yung part na yan mga kaibigan, yan yung kanilang altered. Nilagyan po nila ng yung gawa-gawa po nila yan, no? Yan, altered po yan. Okay. Basahin po natin yung yung altered. Okay. Tingnan natin. Okay. Diyan po yung nilagay yung tungkol po sa andyan daw yung pangalan ni F. Elisa, which is yan po ang altered. Yan. Yan. Yung part po na yan, yung altered, no? Sandali. Yan,
Yan po, oh. And the cause, basahin ko na lang dito. And the cause is initially suspected to be, hindi kita guys, hindi kita. Pero ang nakalagay po dyan, suspected to be cocaine. Cocaine, cocaine overdose. Sandali Hanapin ko yung, yung meron yan eh. Nakita ko kanina yung sa altered. Grabe, no? Grabe makapanira ang mga DDS talaga. Mga fake news peddler talaga to mga bugok. Okay. Grabe. Sandali Nakita ko kanina yun eh, yung altered eh. Maraming nagpo-post yung pino-post lang nila yung yung original. Ito nakita ko. Nasa post ni TPL3. Yan. Ito po ngayon yung altered. Ang nakalagay po sa altered, officers entered room, observe hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures, and subject was pronounced deceased in 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. So yan po yan po. Isiningit na lang nila isiningit na lang po nila yan. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned to BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Tingnan mo yung fake news. Tingnan mo yung ka-fake news nila, mga kaibigan, no? Grabe, no? Grabe, mga kaibigan, no? So, eto po mga kaibigan, ay mismong screenshot, no? Screenshot ito kay Bobby Tiglao. Doon po sa post ni Bobby Tiglao. Take note, Bobby Tiglao. Journalist yan. Pero nagpakalat ng fake news. Diba? Madam, bakit hindi pinakita ni Claire yan nung press con siya? Kasi bago lang po ito ni-request. Bago lang ni-request ito. Dahil nga, kailangan na talagang i-request yung tunay. Kung ano ba talaga yung tunay na police report. Dahil talagang grabe na yung pakalat ng mga fake news peddler na DDS. So ngayon may kalalagyan sila mga guys. Kasi mukhang talagang na sila sumobra na sila Mukhang hindi na talaga palalampasin ng Marcos administration ang ginagawa nila. Kasi paulit-ulit na fake news guys Hindi sila tumitigil hangga't hindi nila masisira ang Marcos administration. Bakit nila pilit na ginagawa ito? Dahil gusto nilang i-link at gusto nilang i-justify yung sinasabi nila na gumagamit daw ng cocaine yung mag-asawa. Kaya eto, ginagawa nila lahat ng paraan para masira ang mag-asawa. Pero ito, kitang-kita mga kaibigan, police report mismo ng Beverly Hills. Pinakita ko nga sa inyo mga kaibigan Net25 Yung Net25 pa yun na report mga kaibigan from Net25. Yan. Ayan po yung tunay Wala pong nakalagay dyan na sa police report na yan, walang nakalagay dyan na ini-involve si Elisa. Wala. Dito po yung part dyan po na yan dyan po nilagyan nila ng altered. Nilagyan po nila ng mga wordings na kung saan isinasangkot si Elisa. Di ba? At mga kaibigan, ipinakita nga po ni Attorney Claire Castro, di ba? Sa kanyang press briefing nung May 8, mga kaibigan.
May 8 ha? Guys, si F. Elisa ay nasa, ah, yun yung, konsyerto ba yun? Tita dali nandito yun eh. Nai-post ko yun eh. Okay. Ito, nandito. Tanggalin lang natin tong green screen. Ayan o, ayan, ito. Net 25, di ba? Net 25. Yan o. O, di ba? O. Pagdating dito mga kaibigan, dinugtungan nila yan na ang ano daw, ang biktima daw, ganun-ganun daw, cocaine overdose. Tapos may nakita daw ng mga powder na mga white powder daw sa table, nakaspread na pinaghinalaan ng cocaine. Pagkatapos si F. Elisa daw nandun, yung asawa, si Alexa Mirror, nandun daw sa scene. Diyan po, pagkatapos nitong word na yan, yung paramedic, dinugtungan, inedit. Ganun po sila kademonyo, yung mga DDS. Ganun sila kademonyo, yung mga DDS na yan. Gagawin at gagawin nila lahat para talagang masira si F. Elisa. Diba? At saka si PBBM. So ito po mga kaibigan ito, sinabi po dito ni Attorney Claire Castro, mga kaibigan. Okay, pakita natin namatay si Tantoco, mga kaibigan, namatay siya May 8, di ba? May 8. May 8 tuloy. Namatay po siya, dali. Ayan. Okay. Iba po, di ba? Iba yung sinasabi. Okay. May 8 siya namatay, pero nasaan po si F. Elisa nung May 8? Nasa isang event. At nilinaw nga po ni Palace Officer Castro na itong si Tantoco ay hindi kasama sa entourage. Kasi po si Tantoco ay hindi government official. Hindi din po siya appointee. Ang appointee lang po ay ang asawa. At si Tantoco, yung asawa at yung 3 anak ay nag-i-stay sa ibang hotel. Iba po ang hotel ni F. Elisa. No? Grabe fake news mga DDS. Hindi na sila nagsawa sa fake news. No? Mga fake news peddler ang mga Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aini is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Correct. Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, hindi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang.
nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At Correct. meron din po siyang asamang PSG. Tumpak. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantocon. Iba po ang kanyang hotel. Correct. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary